Hello, good morning everyone. This is Kapatagan Farming Adventure once again. Okay, and for today's vlog, excited po tayo ngayon kasi po itong mga alagang manok natin na nasa likod ko, may buyer na po na pupunta ngayon. Actually, kahapon po siya gustong pumunta pero makulimlim na po, gabi na, madilim na at saka hindi po natin makuhanan ng video ang mga manok natin. Pero ngayon po, pupunta siya mamayang konti. At ito na nga po. Wala po sana akong balak na ibenta to. Kasi gusto ko pa po makita kung ano ba yung mga forma nila pag dumating na po yung panahon na nasa 5 months na po sila. So talaga bang lalaki sila ng husto? O talaga bang mag-iiba pa yung mga itsura nila? But ano dun po kasi yung bibili kasi is asawa po ng barangay captain namin dito sa Kapatagan. May mga restaurant po siya, saka kailangan na po niya ng manok. Actually 20 piraso po ang kukunin niya. Okay, at saka thanks God na din po kasi umuo naman po siya sa presyo na gusto natin. So plano ko pong ibenta ng 240 per kilo ang mga manok natin. So okay na din po, no? Pero ang talagang pag-uusapan natin ngayon may kita ba dito sa pag-aalaga ng native na manok, no? As you know, sa mga previous video ko, bumibili po tayo ng feeds, bumibili po tayo ng pampurga, mga vitamina. Minsan pa nga bumibili tayo ng antibiotic, no? Para po minsan nagkasakit po kasi yung mga alaga natin. So magkano na po ba yung mga nagastos natin sa loob ng 4 months po na pag-aalaga? Okay? So i-discuss po natin to lahat para po mabigyan po kayo ng knowledge if balak nyo pong mag-alaga ng mga manok as well as ng mga pato na din, kasi may mga pato din ako dun sa aking likod, no? So antabayanan po at saka kung pwede lamang po paki-like at paki-subscribe na din po ng aking YouTube channel at saka paki-hit na din po ng notification bell para po updated pa po kayo sa mga upcoming videos natin. Okay? So ngayon po ipapakita ko na po silang lahat yung mga 4 months na mga manok ko. Let's go! Ito na po yung pagkain ng ating mga manok at pato. Samahan niyo po ako at papakainin na po natin silang lahat kasi alas 7 na po ng umaga. Okay, pasok po tayo. Andito na po sila. Gutom na po kasi alas 7 na po. Okay. So dito ko po inilalagay yung mga pagkain ng mga manok. Tingnan niyo po sila, nakahilera na po. Okay? Kahit na po na nahulog yung
pagkain, may makapato naman po, no? Yan po kasi yung purpose ko bakit nag-alaga po din po ako ng pato. Para po may pagkain po sa mga mga nahulog ng mga pagkain. Okay, balikan lang po natin pag may tira pa dito. Okay. Sunod naman po ay ang mga pato. Okay. Okay. And then, ito na pong mga manok. Itong mga manok. Pero bago po yan, dinisin. Muna natin yung patubigan nila. Lagyan natin ng bagong tubig para fresh po. Okay, may fresh na tubig na po sila. Lagyan na po natin ng pagkain yung kainan. Okay, ito din pong isang inahin saka isang roaster. Okay, tapos na po natin lagyan ng pagkain yung mga pakainan nila. So dito naman po tayo sa mga maliliit, 2 buwan, magdadalawang buwan pa po. Okay. Okay, ayan po. Okay. Sobrang gutom na po silang lahat, no? Magdadalawang buwan po sila ngayong susunod na buwan, asing ko ng Agosto, no? Pero tingnan nyo naman po, ang lalaki na. Tinimbang ko yung isa nito, nasa 6 grams na po. Okay, pure native po to. At ito na nga po, may sobra pa po tayo. Ang ginagawa ko dito, ini-introduce ko po itong mga bagong pagkain sa mga black australorp natin. Para po pag transition ko po ng pagkain nila, hindi po sila maninibago. No? Okay? So, paunti-unti, ini-introduce ko po yung itong pagkain na to sa kanila. As of now kasi pure feeds pa po sila, pero as you can see naman po, ang lakas po nilang kumain, no? Kahit anong pagkain pwede po sa kanila. Okay? So in that way po, pag nag-transition na po tayo ng pagkain natin, saging, tsaka tirang kanin, tsaka konting feeds, hindi na po sila maninibago kasi nasanay na po sila. No? Next week po, papalitan na po natin yung pure feeds na pagkain nila ng same na po silang lahat ng diet, no? Para po naman makatipid po tayo. Yung importante lang naman po, hindi sila malipasan ng ng gutom, no? Oh, ang lalaki na po nila.
Halos 1 kilo na po. Oh, ang bilis pang, ang lakas pang kumain. No? Kuha tayo ng isa. Tingnan natin. Ito. Okay, oh. Oh, ang laki na. No? Ito po, lalaki po to. No? Oh. Malapit na pong mag 1 kilo to. No? Okay. Okay, last look po. Last look po. Okay, kumakain na po silang lahat. Andito na po yung iba. Umatras na. Busog na siguro. Yung iba nakatungtong na sa taas. Okay. Ito po. Kain lang ng kain. Pato yung mga pato ko. Kain lang ng kain. Ito sila. Wow. At saka may fresh na tubig. Dito. Dito sila umiinom. At the same time, dito din po sila naliligo kasi gustong gusto po nila ng tubig. Okay. Ito naman po, di pa po sila kumakain. No? Di pa po sila kumakain. At dito, itong si Rocky. Paborito ng anak kong si Rocky. No? Kumakain na. Okay. Doon naman po tayo sa kabila. Ito. Uy! Paubos na yung pagkain. Oh. Uy, ang bilis. Ang tatakaw. Okay? Mamayang konti ay bibigyan ko sila ng ng snack. Yung pure feeds naman. No? Mamayang konti, mga tanghali siguro. Bago sila kakain babago sila kakain ng hapunan mamayang alas 4. Okay? Dito na po sila. Okay, ito na po sila. Malalaki na po. Okay. Yung iba, nasa 1.1 kilo. At yung iba naman po, yung mga maliliit, nasa 9 grams pa lang po. Okay, so titimbangin po natin sila mamaya pagdating po ng buyer para makita din po niya kung ano ba yung total na timbang ng mga alaga natin. Okay? Ito po sila. Pero, bali lahat-lahat po may may 24 chickens po tayo. Bala ko po mag-iwan ng 4 kasi gagawin ko pong mga breeders. Okay? Ito po, kumakain pa po sila. Okay. Ito po sila. Okay. So baka mamaya pong konti, dadating na yung buyer natin. At saka ready na po silang lahat. Okay. So ito na nga po. 20 piraso. Aking mga alaga. 19 kilos po. Kalahati. 19.6. Ibibenta ko po siya ng 240 per kilo times 20, 18.2 kilos times 240 per kilo. Yung total po is 4,368. So sa almost 4 months na pag-aalaga, meron na po tayong 4,368. Pero siguro pag maramihan, sigurado yung kita, pero pag ito lang 20 praso lang, parang parang nag-aalkansya ka lang, nag-iipon ka lang ng pera kasi mahal din yung feeds, kaya po
hinahaluan ko ng hinog na saging tong pagkain nila. Pero okay na din. Enjoy tsaka kumita pa. Eh kung hindi ako nagmanok, eh yung 4,368, eh wala na siguro yun. Ito lang, parang nagsisave ka lang ng pera, no? Saka ano, may magamit ka na pera in the future.